Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isampa ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon. Nasa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Kung gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yeah. He always says, I did it for my country. The 2 points po, The Paulo and Baste, no? We're talking about Paulo and Baste. So there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na isa. So as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the campaign. Yeah. VP, pardon me, I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang, of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyon, let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what
President Duterte wants, and he wants to go home. To the And- Philippines. Yes, and everyone wants him Back. to go home to the Philippines, and the Buenos want him to go because they will be his mayor for the next. Ano sa 3 Filipino But with regards to what the palace said, ma'am, yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC, that it has jurisdiction over the Philippines? Eh wala na nga pong jurisdiction. So bakit dinala dito? Wala naman po kami hinihingi sa palace. Correct. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. Ma'am, I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. Mm. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, will your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep her privacy. Noted, ma'am. Thank you. Ma'am, how about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints as legally sound daw po ito, legally sound? And Representative Zamora said may guidelines to liquidate ng confidential funds. Kung pwede nga na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Kaya nga, It doesn't have to be yung paniniwala nila, ay paniniwala din ng buong bayan. True. Paniniwala Ayaw na ng tayong stress. Oy. Philippines. Ilahan na naman. Ma'am, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? Tugnaw? So how do you like the Netherlands? Pero I think she's okay. Tugnaw, oy! Wala na siya jacket, no? Wala siya jacket. Wala rin give up, ma'am. Aran. Naramili ko na mo, ma'am. Naramin permi. May balak po kayo sa mga naaresto sa Qatar. Ma'am, meron po kayong balak na assistance sa mga Filipino sa naaresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak mo? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office. Okay, ikaw ka. The Office of the Vice President. Tapos na ako. Okay? VP, sorry. VP, may question lang po siya. Sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na mako-complete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. True. But I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. And makukompleto na po ba yung legal team by then po? Or Nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't wanna reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay. And they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete
But at the moment, no, it's not complete. Pero have you identified na po the Filipino lawyer in the Sino kinakausap po ninyo? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Thank you po. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still... Yes, may message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and I did it for my country. yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the people to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilef the new kitty earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see Yeah, them because- running, so We why were were just you in a running? hurry actually because we were afraid to run out of time because Okay. the visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Final question na po siguro, VP, ano? You come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics si dating Presidente Duterte and you wouldn't have been here This kind of circumstance. yeah, on this different circumstance? I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is that Relax na. Okay na ma'am. Relax. whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una ma'am, ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? It's called tram, no? Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike, and then Meron ding they metro. can walk Metro also. and metro. So that's 6 options for mobility. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk. So that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, Diyos ko, pahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. So, alam mo yon. Tricycle lang. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin, sa Pilipinas. Yes. But the bureaucracy. Question for Kitty na, Ms. Kitty ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always says, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he left Kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend niya. Yes. So another reason for him to come home to us. Oo. Need to to ano man tawag niyan? Okay. As a daughter, no, yung advice sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang kasakitan mo, o mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kabayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to
take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Are you gonna celebrate your birthday? Yes, I am. Advance happy birthday. Thank you. I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. The tulip bar. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank I will you. look that up. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Naarami TV. Thank you, Salamat. ma'am. Ma'am, support God you bless. always and forever. Kitty. Laban Laban tayo. always, ma'am. Cerave, ma'am. Yes. Naarami na. Para sa matiri. Dili lang sa moisturizer. Abogado di ka sa Natin ka ng under eye nila. Napoy ang dagway, specific. Pero murag wa may epekto ko. Student. Sa mga kadako. Thank you, mama. Thank you. Salamat. God Ingat bless kayo. you, ma'am. Ingat lagi. Sorry, ma'am. Sige, picture ako sa imo kit. Sorry, may mistake. Kami na po. Dili na kay nagdali sila. Ako na naman pa-picture. Yes, ma'am. Ipabara na magsugot. Oy, ako yung nag-secure, ha? Ano effect, ma'am? Thank you, ma'am. Ganan na magbara. Kitty, good luck sa mga pag-eskwela, Day. Dapat ma-lawyer din ka, lawyer Day. din ka! Kitty, ma'am. Regards mo sa mong boyfriend. Bye. Bye, ma'am. Jar, bye. Jolly, taga-consulate. Taga-embassy. Tingnan ako na, hindi na ako magawas. Coco Martin! Na-stress din At siya. least okay sila. Happy sila. Okay, sila happy sila. Na-stress din siya. Pagalitan ka. Gagalitan. Na-stress din siya. Okay, magalit. Magalit ko siya.